Ano ba ang nangyari sa dialogo ng gobyerno at ng simbahan tungkol sa Reproductive Health Bill? Nagpapasalamat ang mga obispo sa paanyaya ng gobyerno sa mga dialogo, ngunit sa kasamaang palad, lalong nakita sa mga dialogo kung gaano magkalayo ng mga pinaninindigan ang bawat panig. Bakit lumikha ng sulat pastoral ang CBCP? Lumikha ng sulat ang CBCP na pinamagatang Panigan ng Buhay, Tanggihan ang RH Bill upang maipakita sa isang malinaw na paraan kung ano ang pinaninindigan ng simbahan tungkol sa mga usapin ng Reproductive Health Bill at upang makita rin kung ano ang tinututulan tungkol dito. Ano ang batayan ng mga pagtutol ng mga obispo tungkol sa RH Bill? Pangunahing batayan ng mga paninindigan ng mga obispo ay ang mga moral na mga batayan na hindi iginagalang ng RH Bill. Ayon sa CBCP, hindi iginagalang ng RH Bill ang pananaw na moral na nasa puso ng mga kulturang Pilipino. Ito'y bunga ng isang makamundo at materialistang diwa na tumatanaw sa moralidad bilang iba't ibang katuruan na maaaring pagpilian ayon sa takbo o kalakaran ng panahon. Ano ba ang makataong prinsipyong hindi iginagalang ng RH Bill? Hindi lamang ang pagiging Katoliko ang hinahamon ng RH Bill, kundi ang makataong halaga at mga tunay na pinahahalagahan ng mga Pilipino. Ang buhay ay inaatake ng RH Bill at ang buhay ay mahalaga hindi lamang sa mga Pilipino kundi ng sangkatauhan. Ano ang naging sanhi ng pagkasira ng pagpapahalaga sa buhay na nasa likod ng kaisipan ng RH Bill? Ang naging sanhi ng pagkasira ng pagpapahalaga sa buhay na nasa likod ng kaisipan ng RH Bill ay ang sekularismo na lumalaganap ngayon sa ating daigdig, na nagdadala ng pananaw na materialismo lamang ang pinahahalagahan. Ang pagtingin sa moralidad ng sekularismo ay isang kalipunan ng mga turo na maaaring pagpilian lamang at ang ibang mga halagang moral ay maaaring isantabi o tanggihan. Depende sa gusto ng panahon. Mali ito. Ito'y mula sa isang kaisipan na tinatawag na postmodernism na lumalaganap sa mga mayayamang bansa at ngayon ay nakarating na at sumisira sa kaisipan ng mga Pilipino. Thank you, Ate Grace. Isang mapagpala at pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ansel Beluso, kawal ng buhay, sundalo para sa buhay. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang napakarami pero iilan lang po ang babanggitin ko na mga himala na pinagkaloob ng Diyos sa aking buhay. Gaya po ng nabanggit ni Ate Gaines, ako po ay dating bakla. Baklang bakla, balahurang bakla, garampingat na bakla, orago na bakla, lahat ng klaseng bakla ay pwede niyo lang itawag sa akin ng mga panahong yon. At nung panahong yon, pinagmamalaki ko na ako'y bakla dahil kinikilala ko ng Diyos ang siyang may gawa na ako'y naging bakla. Pero nung ako po ay nagkaroon ng isang komunidad, ay napatunayan ko sa aking sarili na walang baklang ginawa ang Diyos. Dahil kapag sasabihin ko na ako ay ginawang bakla ng Diyos, para ko na rin sinabing malilimutin ng Diyos o kaya ay nagkakamali ang Diyos. Dahil kung ginawa niya akong bakla, bakit wala siyang inilagay sa aking katawan
na para doon? Bakit ang inilagay lamang niya sa katawan ng tao ay para lamang sa babae at lalaki? Hindi ko naman pwedeng sabihin nagkamali si God. O kaya bakit mo nakalimutan, Lord, ang mga tulad kong bakla? Bakit wala kang nilagay sa kilikili ko o kung saan man? Naging malinaw po sa akin, totoo, na walang baklang ginawa ang Diyos. At sa aking pakikipagtalamitam sa aking Panginoong Diyos, ay naging malinaw sa akin na totoo pala na may plano siya para sa bawat isa sa atin. At nung sabihin ng Diyos, Ansel, ang plano ko sa iyo ay magbuo ka ng pamilya, ang sabi ko, Lord, nagbibiro ka. Dahil noong mga panahon na yon, banggitin mo lamang ang posibilidad na ako ay makikipagtalik sa isang babae ay susukahan kita. Talagang dahil lamang sa biyaya ng Panginoong Diyos, kung kaya nangyari po na ako ay nagkaroon ng kakayahan na umibig sa isang babae. Dahil din po sa kakayahan ng Panginoong Diyos, kaya ako ay nagkaroon ng isang babae na umiibig din sa akin. Kami po ay mayroon ng 3 anak. At sana po patuloy niyo akong ipagdarasal dahil sa Hunyo po ng taong kasalukuyan, kami po ay magdiriwang ng aming ika-10 anibersaryo. Tunay na mapagpala ang Panginoong Diyos. Ang lahat ng nangyayari sa aking buhay ay hindi ko kagagawan. Dahil ako ang unang aamin na wala akong kakayahan, wala akong talento, wala akong galing upang mangyari ito na ako ang may kagagawan. Dahil sa hindi masukat na pag-ibig at pagmamahal ng aking Panginoong Diyos, ng Panginoon nating lahat, na isa katuparan ng isang pangarap na hindi ko alam na posible pala. Kaya ngayon, mga kapatid, narito tayo humaharap sa isang malaking banta. Banta laban sa mga himala na posibleng mangyari sa ating buhay galing sa ating Panginoong Diyos. Ang sinasabi ko po ay walang iba siyempre kundi ang Reproductive Health Bill. Ang Reproductive Health Bill, kapag naipagpatuloy, ay magiging hadlang sa pagbuhos ng maraming biyaya, pagpapala at himala na magmumula sa ating Panginoong Diyos. Kung may RH Bill na nung araw, hanggang ngayon, bakla pa rin ako! Kaya ako ay tumututol na may sakatuparan ang RH Bill. Ang RH Bill ay mapagsamantala. Pinagsasamantalahan ng RH Bill ang kalagayan at kondisyon ng mga tulad ko, ng mga tao na merong tinatawag na same-sex attraction. Ini-encourage, hinihimok na ipagpatuloy at isabuhay ang buhay ng kabaklaan dahil lamang sa kanilang interes na mapigilan ang populasyon. Sige, okay lang. Lalaki sa lalaki, bakla sa bakla. Paano nga naman manganganak? Ako po ay tutol sa RH Bill dahil isinusulong nito ang kondom. Mali po si Robin Padilla nung sabihin niya na ang kondom ay proteksyon kapag gusto mong umaksyon. Maling-mali po! Dahil kung gumamit ka ng kondom, meron bang kondom para sa puso?
Kapag naunsyami ang isang relasyon, gamitan mo ng kondom. Walang kondom para sa pusong niyurakan, para sa pusong nilapastangan. Mali po ang RH Bill. Naalala ko nung araw, bago ako matulog sa gabi, sinusuklay-suklay ko ng aking mga daliri ang natutulog kong boyfriend. Maraming katanungan na nagtutunggalian sa aking isipan. Hanggang kailan kaya kami nito? Makakatagpo kaya ng babae ito na mamahalin niya? Paano naman ako? Pero alam niyo mga kapatid, sa mga sandaling ito, sa panahon ngayon, bago ko ipikit ang aking mga mata, bago matulog sa gabi, tinititigan ko ang pagkaganda-gandang mukha ng aking asawa. Sinusuklay-suklay ko ng aking mga daliri ang mga buhok ng aking anak. Sa aking isip, sa aking puso, ay wala ng katanungan. Puro na lamang pasasalamat at papuri sa Panginoon na siyang naging dahilan para maisakatuparan ang lahat ng ito. At kapag nagkaroon ng RH Bill, paano pa maisasakatuparan ng mga himalang ganito para sa napakarami pang baklang gusto ring magbagong buhay? Para sa mga baklang ayaw magbagong buhay, iginagalang ko kayong lahat. Pero para doon sa mga baklang gustong maghabang buhay, ito lang ang gusto kong iiwanang mensahe sa inyo. Wala kayong choice na kayo ay naging bakla, pero may choice kayong magbagong buhay. At ang lahat ng yan ay posible sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-ibig at patuloy na pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kaya totoong-totoo po yung ating sinisigaw ngayon lamang, obey God's will, no to RH Bill. Dahil ang RH Bill is the biggest obstacle to God's will in our lives, individually and in our life as a nation. Maraming salamat po. Pagpalain tayong lahat. Magandang hapon po sa lahat. Ako po ay si Aliyah Quibranza de Maporo, Congresswoman sa 2nd District of Lanao del Norte. At ako po ay isang first-termer na Congresswoman. Sa karanasan ko po sa Kongreso na yon, marami pong problema sa reproductive health bill. Bago ako bumalik sa Pilipinas para tumakbo isang kongresista, nagtrabaho po ako sa New York City sa isang NGO, non-government organization, international NGO, na gumagawa ng advokasya sa United Nations. At ang primary advocacy namin po is the misconception that population control will cause a flourishing developed country or economic development. This is a misconception po. Because we see in the Philippines, especially, that the greatest resource that we have is the human being, the person. At bilang legislator, bilang policymaker, it is the prerogative of every policymaker to see that the person should be the center of every development policy. The person must always be the center of development. We look at reproductive health bill and the advocacy that reproductive health is espousing. This particular bill is espousing based on the Malthusian theory that population growth
will hinder economic development. Hindi po to totoo. What a manageable population needs is a government that supports human capital. And in order to support human capital, we need basic education, basic health, and knowledge-based policies. Reproductive health will not fix the problems of our society, the problems of poverty. Reproductive health, as this bill defines it, in artificial means of managing the population, will not create the manpower we need in order to develop as a nation. The manpower that we need is to capitalize and to maximize human potential. Isa po akong OFW in the past. At nung naghahanap po ako ng trabaho, nakita ko sa mga job descriptions, preferably Filipino. The Filipino has made its name as a great human resource out there. And we see that artificial means of managing the population creates unstable economic and social situations such as an inverted triangle where most of the population is elderly. Pero dito po sa Pilipinas, most of our population is the workforce. The young, the healthy, the fit. And it is the responsibility of the state not to control this, but it is the responsibility of the state to protect this, to protect the human Filipino, provide them accessible health care, and maternal health does not include artificial ways of managing the population, but maternal health includes access to health for the mothers and the child and more infrastructure, more health facilities, more skilled laborers or more skilled barangay midwives and other skilled maternal health workers. This is what we need in the Philippines. Education and health po, not artificial means of managing the population. Ladies and gentlemen, isa po akong Muslim. Ang nanay ko po ay isang Katolika who converted to Islam to marry my father. Half of my family is Catholic. Most of my best friends are Catholic. The majority of my colleagues are not Muslim. Many of them are Catholic. But I agree with them in one principle, that we recognize that the dignity of the person begins at conception and ends in natural death. We recognize that the state cannot give a person a dignity. The state has no right to define our dignity because we are born with it. And that is where I find common ground with my Catholic and Christian brothers and sisters. So this day, we all gather here to pray as one in solidarity in the belief of the human being, the person, the center of development. And I join you in prayer to oppose this RH bill. Marami pong salamat. Dahil kapiling po natin sa hapong ito ang iba't ibang mga pinuno ng iba't ibang sektor at iba't ibang pananampalataya na kabilang dito sa ating bayang Pilipinas. Tatawagin po natin sila isa-isa. Nandito po ang religious leader na si Alim Said Ahmad Bashir, Chairman Imam Council of the Philippines. Palakpakan po natin. Tawagan din po natin si Pastor Edgar E. Yagbuhay ng UCCP. From SCUMI OCAC, Bishop Deogracias Flores. Nandito rin po sa piling natin si Reverend Father Ramil D. Palma
BCCIJ OSJ. Mula po sa Global Peace Philippines, Bishop Pedro T. Maglaya Jr. Mula po sa Sikh Kasim Guyunanak Mission, Baha Surrender Singha. At mula sa UCCP po muli, Reverend Samuel C. Gesite. Kapiling din po natin ngayon si Most Reverend Archbishop Senen G. Bella, OSB. At muli po mula sa Global Peace, si Bishop Alex Sonyo. So ngayon po, ang lahat ng ating mga pinuno ng iba't ibang relihiyon at pananampalataya ay pangungunahan po tayo sa isang pangkalahatang panalangin na pangungunahan po ni Bishop Pedro T. Maglaya, Global Peace Philippines. Maari pong magsitayo po tayong lahat. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, we lift up our hearts and minds to you in thanksgiving for the precious gift of life. Father, our family and life is under serious threat today, and we believe in the power of prayer to unite us against the assault on our life and family values. We believe that you will be the one to enlighten us and never allow the approval of anything that will destroy your will for our lives. Father, you know what is best for us as a family and as a nation. We beseech you, therefore, to unite our hearts in faith, love, understanding, and wisdom, that we may be truly guided and blessed. To you, O Heavenly Father, in whose hands are held the future, yes, the destiny of peoples and nations. This is our prayer. So may it be. Amen. Muli po, palakpakan natin ang ating mga pinuno ng iba't ibang pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Palakpakan po natin sila. Thank you so much. Hello everybody, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo naninibago pa po ako kasi hindi po ako sanay sa rally. Sanay lang ako sa mga pag-introduce sa mga artista, pasayaw-sayaw, pakanta-kanta. At hindi rin po ako isang politiko. Ako po ay kagaya sa marami sa inyo, ako po ay isang nanay. At 5 po ang anak ko. Woohoo! At malay nyo, baka maging 6. Kung ibibigay ba ng Diyos sa akin yung ika-6, why not, di ba? So, before anything else, I'd like to introduce to you yung mga anak ko muna. Nandito si Paulo. Siya po ang panganay ko. Siya po ay 10 years old. Tapos si Gabby. Siya po ay 9. Tapos, meron pa akong isa, si Nina. Siya po ay 7. Meron pa rin ako isa, si Luis. He is 4 years old.
At ang pinaka-baby ko, Jaime, 2 years old. Come here, sweet. At lahat po kami, as a family, we would like to say no to the RH bill. Kasi sabi nga nila, di ba dalawa lang? Eh, paano naman yung tatlo? Di ba? Mawawala naman sila sa akin. Ayan. Okay, you can sit down now. Thank you. Thank you. Say bye. At nandito po ako dahil sa kanila. Kasi kung pumasa man yung RH bill, sila po ang manadamay. Kasi sabi nga nila, ang mga kabataan ay ang ating kinabukasan. Ayun. Ayan, umiiyak na si Bunso. Hindi ko gusto yung RH bill sapagkat ang sabi daw nila, tuturuan daw o magbibigay daw sila ng sex education para sa mga bata for grade 4. Eh di yung panganay ko na yon, 10 years old. Kag-graduate lang ng grade 4. Eh paano naman yung bunso ko na 2 years old? Yung mga babae ko na grade 1 pa lang at grade 3. Tapos hindi lang sila magsa-stop sa grade 4. Diretso pa yon hanggang high school. Grabe naman, ilang taon para lang sa sex ed. 7 years? Ano kaya tuturuan nila? For 7 years ang sex education sa school. Eh kung sakali, hindi pumasa, baka magkaroon pa ng summer para lang sa sex ed. Masyadong OA na yun, di ba? Parang hindi na tama. Hindi naman natin kailangan yon. Tapos yung mga bata ay binigay sa atin ng Diyos. Para sa mga ina, para sa mga ama. Sino ang dapat mag-aalaga para sa mga bata? Kung hindi tayo, di ba, mga magulang. We are the number 1 soul teachers of our children. And what the RH bill will do, kukunin nila yung karapatan bilang magulang. They will take it away from us. At sino magtuturo ng sex ed sa mga anak ko? Hindi ako, kundi ang gobyerno. Tama ba yan? Parang mali, di ba? Hindi naman nila alam kung ano yung kakayahan ng aking mga anak. Baka hindi pa nila kaya. Kanya-kanya naman yan. So we're here. And I'm so happy kasi alam ko talaga from this day on na malakas talaga ang Diyos. Ang dami-dami ninyo. Hindi ko akalain na marami pala tayo. Hindi lang pala kami ang nag-iisa. Eh para saan pa ang RH bill kung nandito na lahat kayo? 'Di ba? Para saan pa? So mga nanay, let's continue to pray and let's all say no to the RH bill. Maraming salamat. Tayo po ay magpakumbaba. Pakita natin sa mahal na Panginoong Allah, Panginoon Diyos, na tayo po ay taos sa pusong isinasagawa ang kanyang mga utos sa pamamaraan ng kanyang mga mahal na propeta. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, maunawain at mahabagin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang lahat ng pagpupuri ay sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Ar-Rahmanir Rahim, siyang maunawain at mahabagin. Mapagmahal. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Malik Yawmiddin, hari ng lahat ng hari sa mundo at sa kabilang buhay. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. O mahal na Panginoong Allah, Ikaw ang aming hinihilingan sa lahat ng aming mga pangangailangan
at ikaw din ang magbibigay sa lahat ng aming mga hinihiling. Ihdinas siratal mustaqim. O mahal na Panginoong Allah, ituwid mo kami ng matuwid na landas, gaya ng landas ng mga nauna sa amin na nagtagumpay dito sa mundo alin sa kabilang buhay. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. O mahal na Panginoong Allah, hindi yung mga landas ng mga naligaw na isinumpa. Amin. Mahal na Panginoon, tanggapin mo ang aming panalangin, gaya ng iyong pagtanggap ng panalangin ng mga nauna sa amin na nagtagumpay dito sa mundo hanggat sa kabilang buhay. O mga mahal na Panginoon, ito ang aming pagpupulong sa oras na ito. Ipagkaloob mo ang iyong kapangyarihan. Sana ang aming may sakatuparan ang iyong mga sinasabi, iyong mga utos sa banal at sa pamamaraan ang iyong mga mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mahal na Panginoon, tanggapin mo ang aming panalangin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nalangin po tayong lahat. Mahal namin Ama Diyos, salamat po sa magandang kapanahunan ngayon. Hindi lang po itong aming kalikasan, sapagkat sa taon pong itong 2011 ay eksaktong 490 taon mula nung naitanim ang krus na simbolo ng Panginoong Hesukristo. At pinangyari mo, Panginoon, na ang Pilipinas ay tawaging tanging Kristiyanong bansa sa buong Asya. 490 years, Panginoon. At sinabi ni Propeta Daniel in Daniel 9:24 na ito ang panahon ng kalayaan, Jubilee of Jubilees. And so, Panginoon, dalangin po namin, ayon sa iyong salita, na itong taon na ito ay sisimulan mo na ang pagtatapos ng lahat ng mga kasamaan sa aming bayan na nagdulot, Panginoon, ng aming kadukhaan at kawalan ng aming Panginoong karangalan. Itong taon na ito, Panginoon, ay itinakda mo upang ibalik ang dangal ng bansang Pilipinas. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin pagpalain mo ang pagtitipon na ito. Lukuban mo po ng iyong banal na espiritu upang ang anumang pagkaisahan dito sa lupa ng iyong mga anak na nagtipon-tipon ay pinagkaisa na sa langit. At sa kapangyarihan ng aming mga panalangin at pagkakaisa sa pagtayo, Panginoon, upang ang karapatan ng sanggol at karapatan, Panginoon, ng pagsisimula ng buhay ay hindi po mawasak. Dalangin po namin, bigyan mo kami ng tagumpay, hindi lang po sa araw na ito, kundi, Panginoon, ang pagtatapos nitong RH Bill na hindi na po ito maipasa ng aming Kongreso at ng aming Senado. Dalangin po namin, pinagkakaisa po namin at tinututulan ang RH Bill, Panginoon. At ikaw ang mag-grant, Panginoon, ikaw ang magbigay ng katagumpayan sa aming pagtitipon na ito. Salamat sa iyong kadakilaan, salamat sa iyong kahabagan, salamat sa iyong kabutihan. Sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ano ba ang turo ng simbahan ukol sa pagpapahalaga sa buhay? Ito ang turo ng simbahan ukol sa pagpapahalaga sa buhay. Una, ang buhay ang pinakasagradong kaloob ng Diyos sa tao.
at wala tayong karapatang hadlangan ito, lalo na sa mga artipisyal na pamamaraan. Ikalawa, ang mga magulang ang may pangunahing responsibilidad sa paghubog ng kanilang mga anak upang sila'y lumaki ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Totoo bang isinusulong ng RH Bill ang kalusugan ng buhay? Hindi totoo na isinusulong ng RH Bill ang buhay. Hindi nito pinoprotektahan ang kalusugan ng buhay ng batang nabubuo. Delikado ang mga artipisyal na kontraseptibo sa buhay ng ina o ng bata. Totoo bang mababawasan ng aborsyon kung ipapasa ang RH Bill? Hindi totoo na mababawasan ang aborsyon sa pagpapasa ng RH Bill. Sa mga pag-aaral, kasabay ng pagpapalaganap at paggamit ng kontraseptibo ang pagtaas ng bilang ng aborsyon. Ang pagpipigil sa sexualidad ay sinisira ng maling pag-aakala na mapoprotektahan sila sa pagbubuntis dahil sa paggamit ng kontraseptibo. Marami ring naiulat na contraceptive failure sa mga ayaw mabuntis at aborsyon ang tinutunguhan. Mapipigilan ba ang AIDS kung maipapasa ang RH Bill? Hindi totoo na mapipigilan ng AIDS kung maipapasa ang RH Bill. Sa mga bansang laganap ang paggamit ng kondom, patuloy pa rin ang paglaganap ng AIDS. Maraming mga pagsuri ng mga dalubhasa na hindi napipigilan ng kondom ang HIV o AIDS. Propaganda lamang ang sinasabing mag-safe sex para mapigilan ang sakit na AIDS. Karapatan nga ba ng mga kababaihan ang magpasya para sa kanilang katawan? Ang karapatan ng mga kababaihan sa pagpapasya nila sa kanilang katawan ay isang maling pag-iisip na naimpluwensyahan ng postmodernism. Bilang nilikha, tayo ay nangangalaga sa ating katawan ayon sa kalooban ng Diyos at ginagabayan tayo ng tama at malinaw na konsensya. Ang konsensyang ito ay ginagabayan ng mga aral ng pananampalataya at mga moral na prinsipyo, lalo na sa dignidad at kahalagahan ng buhay. Magandang hapon sa inyong lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, I'm happy you're here. Pwedeng magtanong? Sino sa inyo may problema? Taas ng kamay. Yung maraming problema, 2 kamay pakitaas. Pero meron akong paniwala. I have a belief and I'd like to share this with you. I believe that in every problem, there is a blessing. Sa gitna ng problema, may blessing. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, hindi ka problema, blessing ka. Meron pa rin akong isang paniwala, pwede ko i-share sa inyo? Sabihin niyo naman, pwede? Naniniwala ako na ang pinakamalaking problema mo, maghintay ka, maniwala ka at kumilos ka sa kalooban ng Diyos. Ang pinakamalaking problema mo, magiging pinakamalaking blessing mo. Pero sa filosofiya ng RH Bill, ang bata ay problema. Ang sanggol ay problema. Ang baby ay problema. Ang malaking populasyon ng Pilipinas ay problema. Pero sa ating pananampalataya, ang tao, ang baby, ang sanggol ay blessing. At ang ating malaking populasyon, sinasabi nila, malaking problema, hindi ako naniniwala doon. Kung babasahin mo at pag-aralan mo yung buong mundo ngayon,
the economies of the world, the countries that are progressing now, sila po ay mga malalaki ang kanilang mga population. Naniniwala ko, isa sa mga pinakamalaking blessing ng Pilipinas, darating ang araw yung ating malaking population. And so today, I'd like to pray with you. I know that this is a day of prayer, and we have prayed already, and we will continue to pray. But I'd like to say a prayer with you. May I? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Put your hands over your chest. And everybody say this with me. Father in heaven, I pray for this country. As we gather together, we believe, I believe, that you can create miracles. There is no force on earth, there is no government that can stand against your kingdom. And so I stand with you and I pray against any spirit, any force, any power that is going against your will. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Give the Lord a big hand. Gagayahin ko yung sinabi ni Sister Pilar kanina. Hawakan mo ulit yung kamay ng katabi mo. Magaspang ba? Pasmado na? Basa-basa na? Hindi bale? Hawakan mo, sabihin mo sa kanya ulit, I'm happy you were born. I'm happy you're a child of God. Sabihin mo sa kanya, I'm happy you're alive. Ang cute pa. Tapos sabihin mo sa kanya, hindi ka problema. Malaki kang blessing. Malaking blessing. God bless you. Ito mga batang ito ay galing sa lahat ng mga mahihirap na lugar sa Maynila. Magmula sa Tondo hanggang San Andres Bukid. Na gustong pigilin nitong RH Bill, kung itutuloy nila at matutuloy ito, ay hindi na po isisilang ang mga magagaling na mga batang Pilipino na binibigyan ng Panginoon ng additional gifts, biyaya ng kagalingan. Kaya mga kababayan, ang kailangan natin, maayos na pamamahala, hindi ang pagpigil sa dami ng bata. Okay, salamat, Mayor Lito. Yes. Magandang gabi sa inyong lahat. Gabi na po, alas 6 na. At kasalukuyan, milyong-milyong sanggol ho sa loob ng sinapupunan ang panganib sa abortion. Pinagtatangkaang patayin. Inaanyayahan ko po kayo na ipanalangin natin itong mga sanggol upang sila ay maisilang katulad natin. Dadasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel si Maria, At siya'y naglihis na lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
At ang berbo ay nagkatawang tao. at tumira sa gitna na amin. Sumandali tayo, magbanggit tayo ng pangalan na ibibigay natin sa isang baby boy o baby girl na nasa sinapupunan ng kanyang ina upang maglakas loob, magkaroon ng tamang gabay at tulong ang kanyang ina at maisilang yung bata na inaampon nyo ngayon sa panalangin. Ang batang inaampon ko sa panalangin ay si baby Joshua. Ang ibig sabihin ho ng Joshua ay Jesus, Jesus. Kung si mahal na ating Maria ay tinanggihan ang pagbati na Anghel Gabriel, wala sana ang ating Panginoong Jesus sa piling natin ngayon. Wala sanang kabuluhan yung samahan natin sa oras na ito. Ipanalangin mo kami, Sangtang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo, Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihin mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Yesu Kristong anak mo, pangundangan ng mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangan mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli, sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Yesu Kristong Panginoong amin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. At dahil lahat tayo ay naisilang, kantahin natin ngayon ang Happy Birthday sa isa't isa. I'm glad you were born. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tingnan nyo yung katabi nyo at sabihin nyo, batiin nyo, I'm glad you were born. I'm glad you were born, Sister Pilar. Ngayon po, itaas natin ang ating hinlalaki. Ganito po tayo kalaki nung 3 buwan tayo sa sinapupunan. Itataas natin at sisigaw tayong, yes to life, no to RH Bill, mabuhay. Sabay-sabay ho. Yes to life, no to RH Bill, mabuhay! Maraming salamat, Sister Pilar. Talaga po itong bahaging ito ng ating programa, matapos nating marinig yung hamon sa atin na manindigan to stand, ang gagawin po natin ngayon ay yung ating simbolikong pagpupunit ng RH Bill. Kung inyo pong matatandaan, ito po'y bahagi ng ating kasaysayan. Agosto 1896, ang ating bayaning si Andres Bonifacio ay nagpunit ng sedula, simbolo ng kanyang pagtutol sa mga banyaga noon na umaalipin sa ating bayan. So, hindi sila nagpapailalim. Hindi sila nagpapailalim. At kaya naman sa gabing ito, gagawa din tayo ng symbolic tearing of the RH Bill bilang pagpapakita ng ating moral na pagtutol sa pagsulong ng batas na ito. At tayo po ay sasamahan ng iba't ibang mga kinatawan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. At Father Joel, may I just add, itong ginagawa nating symbolic na pagpupunit ay pagpapakita lamang that it has never been the option of man to choose what is wrong. Yes. At kung anuman ang mali, hindi dapat samahan. Yes. Kaya kailangan may pagpunit, simboliko nga lamang, pero lahat ay mga ngatwiran na pag mali ang isang bagay, hindi tayo kasama doon. Tama ka, Ate Gaines. So tawagin po natin ang kinatawan ng mga kabataan mula sa World Youth Alliance. Tawagan po natin si Miss Renelyn Tan. At sasamahan po siya ni EJ Aguila. Mula po sa sektor ng mga religious, ang ating pong minamahal na si Sister Pilar Berzosa. A pro-life advocate. Mula po sa sektor ng mga doktor, the medical sector, tawagin po natin ang dating presidente ng Philippine Medical Association, Dr. Primi Chua.
At kasama po niya si Dr. Angie Aguirre. Ang kinatawan po ng ating mga journalists at pati na rin po ng ating mga lawyer. Tawagan po natin si Attorney Jose Ipaglaban Mo Season. Ang kinatawan po ng Muslim Faith Sector. Muli po nating tawagan ang ating Congresswoman Alia Dimaporo. At yung nagbahagi po kanina, yung ating mga kapatid na gays and homosexual, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos ay nagbagong buhay at nanumbalik, tawagan po natin muli si Ginoong Ansel Beluso. Brother Ansel? Okay, so kung wala po si Brother Ansel, naririto po ang ating mga kinatawan. Ang gagawin po natin ay uulitin natin yung ating pro-life chant. Obey God's will, no to RH bill. At pagdating po sa ikatlong pag-ulit ng ating pro-life chant, ang ating pong mga kinatawan ay itataas ang kopya ng reproductive health bill at sabay-sabay po nila itong pupunitin. Simulan po natin ang ating pro-life chant. Obey God's will, no to RH bill. 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 One last time. God's will. No to RH bill. Obey God's will. No to RH bill. Palakpakan po natin ang ating mga kinatawan. Huwag niyo pong itapon, magpupulot po tayo. So, mga Okay, muli kapatid, po, palakpakan natin ang ating mga kinatawan. Marami pong salamat sa inyong lahat. So, Father Joel, may mga nakaisa sa atin sa crowd. Yes. So, yung paalaala natin, pulutin ang ating mga Oo, kalat. yung mga pinunit ninyong mga RH bill, huwag po natin. Mapipigilan nga ba ng RH bill ang overpopulation na siyang dahilan ng kahirapan? Walang overpopulation sa Pilipinas. Ito ang sinasabi ng ating gobyerno mismo. Mayroon lang pagsisiksikan sa ilang lugar. Sabi rin ng mga dalubhasa, walang relasyon ng overpopulation sa kahirapan. Ang sanhi ng kahirapan ay maling pag-iisip tungkol sa pag-unlad, maling mga solusyon at mga programa at polisiya sa ekonomiya, kasakiman, korupsyon, di patas na mga antas ng buhay at mga oportunidad, kawalan ng oportunidad sa edukasyon, mahinang mga serbisyo sa ekonomikal at sosyal na pangangailangan ng mga tao, kakulangan ng mga infrastrukturang kailangan ng pagsulong ng ekonomiya at iba pa. Ang tunay na dahilan ng kahirapan ay hindi overpopulation. Ano ba ang tinututulan ng CBCP ukol sa RH bill? Mahigpit na tinututulan ng CBCP ang pagbabaliwala sa mga simulaing moral na siyang tunay na saligan ng batas, ang mga kaisipang labag sa buhay sa pagsilang at kontreseptibong nakikita sa media, at ang pagtatangkang palusutin ang RH bill.
sa pagpipigil ng pagdami ng tao, ang paggamit ng pera ng bayan sa mga kontraseptibo at sterilisasyon, at ang sapilitang sex education na magtutulak sa mga magulang na talikdan ang kanilang pangunahing papel sa paghubog ng kanilang mga anak sa larangan ng sexualidad na isang sagradong kaloob ng Diyos. Ano ang matibay na paninindigan ng CBCP hinggil sa mga iminumungkahi ng RH Bill? Matibay ang paninindigan ng CBCP para sa buhay. Dapat ipagsanggalang ang buhay ng tao mula sa sandaling ito ay ipaglihi o mabuo hanggang sa natural na katapusan nito. Ano ba ang panawagan ng CBCP sa ating lahat hinggil sa pagsulong ng RH Bill? Tinatawagan tayong lahat ng CBCP sa isang tunay na pagbabago ng ating gawi at kaisipan ukol sa buhay ng tao, lalo na sa mga hindi makapagtatanggol ng sarili, tulad ng buhay ng taong nabubuo o ipinaglilihi, at isulong ang sama-sama nating pagpapahalaga at adhikain para sa buhay. Anong panawagan ng CBCP sa mga mambabatas ukol sa RH Bill? Nananawagan ang CBCP sa mga mambabatas na tingnan ang RH Bill sa liwanag ng buhay ng tao na nagtataglay ng dangal at halaga na galing sa Diyos. At dahil dito, isasangtabi na ito ng lubusan bilang labag sa ating mga pagpapahalaga at hangarin bilang isang bansa. Marami po salamat. Alam niyo, nung sinimulan yung pagtalakay ng RH Bill sa Kongreso noong September, meron pong isang pro-RH leader nagsabi, ang mahihirap na pamilya daw, pag nagkaanak, magiging mahirap din ang anak. Pag nagkaapo, magiging mahirap din ang apo. Salinlahi ang tawag nila. Para nilang sinabi, nakakahawa, maging mahirap. Kaya para nilang sinabi, dapat yung mga mahirap ay hindi dapat magkaanak. Hindi po tama yung ganyang klaseng prinsipyo at yan po ay nilalabanan namin sa Kongreso. Hindi nila, marahil nakalimutan nila na ang isang sektor na nagliligtas sa ating ekonomiya ngayon, 8.7 million OFWs. Karamihan sa kanila galing sa mga pamilyang mahihirap. Karamihan sa kanila galing sa pamilyang maraming anak. Pero ngayon, ang mga OFW nagbibigay ng $21 billion sa ating ekonomiya. Sila ang nagliligtas sa Pilipinas ngayon. Ang sabi ng mga RH, ang mga bansa daw na mataas ang population density, magiging mahirap. Kaya dapat daw ang Pilipinas bawasan ang populasyon. Hindi po tama yan. Ang Pilipinas, number 42 sa daigdig pagdating sa population density. Mas maraming bansa, mas malaki ang population density, mas masikip. Ano itong mga bansa na ito? Hong Kong, Singapore, Taiwan, Korea, India, mas masikip. Pero mas mayaman sila sa Pilipinas. Bakit sila mas mayaman? Sapagkat tama ang pamamahala ng mga bansang ito. Good governance. Yan ang kailangan natin ngayon. Hindi po reproductive health. Ngayon, ang daming bansa nagbabawas ng populasyon nung una. Pero ngayon, ang ginagawa nila, gusto nilang magdagdag ng populasyon. Ang Korea gumagasta ng $67 billion para tumaas ang populasyon. Ang Russia, nagbibigay ng libreng lupa sa mga pamilya para lumaki ang populasyon nila. Ang Japan, ganun din. Bilyon-bilyon ang ginagasta nila.
Pero sa Pilipinas, gusto nilang gawin, gumasta ng 3 bilyon para bawasan ang populasyon ng Pilipinas. Hindi po tama yan. Ngayon, meron silang ginawang pag-amyenda daw ng Reproductive Health Bill. Ano itong mga ito? Yung penalty sa disinformation, tinatanggal na raw nila. Yung population control, hindi raw population control ang Reproductive Health Bill. Yung sex education, gagawin na raw optional. Nag-flip-flop na. Bumabaliktad na po yung mga reproductive health people sapagat natakot na sila sa dami ng tao na kumukontra dito sa Reproductive Health Bill. Pero kung hindi totoo na hindi population control ang Reproductive Health Bill, bakit nila nilagay sa Committee on Population? Dapat ang bill na ito ay nasa Committee on Health kung maternal health ang gusto natin. Kaya nakakapagtaka po. Gusto nilang gumasta ng 3 bilyon piso para sa condom, para sa contraceptive, para mapigilan ang pagsilang ng mga 200,000 na mga babies. Hindi po tama yan. Kung ako ang tatanungin nyo, yung 3 bilyon na yan, hindi ko ilalagay sa contraceptive, hindi sa condom, ilalagay ko sa training ng 200,000 na mga batang Pinoy upang sa ganun, lalo silang gumaling. Training, edukasyon sa TESDA. At yung 200,000 na yan, pag sila'y magkaroon ng training, magkakaroon sila ng mas makakatulong sa ekonomiya, mawala ng konting computation. Pag tayo mag-invest ng 3 bilyon sa training ng 200,000 na mga Pilipino, yung mga Pilipino na yan, magbibigay ng 48 billion pesos na additional income sa ating bansa. Pero, pag yung 3 bilyon na yan ay gagastahin natin sa condom, sa contraceptives, hindi po Pilipino ang kikita. Ang kikita dyan, yung mga foreign companies na gumagawa ng condom, gumagawa ng contraceptive at yung mga tao na magkakaroon ng komisyon galing sa kanila. Alam nyo, ano ang kalagayan ng RH ngayon sa Kamara de Representante? Alam nyo, noong nakaraang Kongreso, marami rin kami na lumaban sa RH at walang nangyari sa RH, napigilan namin yung RH. Marami dito na mga congressmen nandito ngayon. Pero ngayon po, sa kasalukuyang Kongreso, nagkaroon ng talaan. Dito po sa Metro Manila, mas marami ang kongresista na anti-RH kaysa sa mga kongresista na pro-RH. Ang kailangan lamang, ikalat natin itong balitang ito upang sa ganun, yung iba pang natitira, maging anti-RH na rin para lalo lumakas ang ating laban. Ang laban na ito ay magiging magandang laban, mapipigilan po natin ito. Kaya nga, nakikita natin, bumabaliktad na, nag-flip-flop na yung author ng RH bill. Ngayon, sabi nila, mataas daw ang population growth rate ng Pilipinas. Mali po yun. Pababa ng pababa ang ating population growth rate. Dati, 3%. Ngayon, 1.9% na lamang. Pero kung titingnan nyo, ang bawat rehiyon, halos lahat ng rehiyon, wala pong problema. Ang target nila, 1.6%. Ang Ilocos, 1.2%. Ang Cagayan, 1.3%. Ang Bicol, yung lugar ng author ng RH, 1.2% lamang. Western Visayas, 1.3%. Eastern Visayas, 1.2%. Wala pong problema ang karamihan sa mga rehiyon ng Pilipinas. Kaya hindi po tama na dapat magbawas tayo ng populasyon. Ang kailangan natin, ipagpatuloy natin yung ating human capital. What we need is education. What we need are basic services. Hindi po natin kailangan ang reproductive health. Kaya mga kasama, samahan niyo po kami. Makakaasa kayo na kami sa Kamara de Representante, lahat po ay gagawin namin para labanan ang reproductive health. Ang kailangan lamang matulungan niyo kami. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Marami pong salamat.
ng budget na 731 million pesos out of the 932 million pesos for family planning and maternal care for the procurement of condoms and contraceptives. Kaya ang tanong ko po sa inyo dito, ilan po ba sa atin dito, lalo na sa mga senior citizen, ang gumagamit pa ng contraceptive? Pero sasabihin ko, lahat siguro tayo dito gumagamit ng gamot para gumaling tayo sa ating mga sakit ng arthritis, diabetes, high blood, rheuma. Pag sinabi po natin ng mga batang 12 years old and below, sila po ba ay gumagamit ng condom at contraceptive? Hindi rin po. Pero ilan sa mga kababayan natin 12 years old and below ang gumagamit ng gamot para gumaling naman mo sila sa sakit nila sa ubo, sa sipon, sa lagnat, sa primary complex, sa tuberculosis. So kung tutuusin, hindi po ba lopsided ang pagbibigay ng budget o pondo ng national government? 1 billion pesos lamang para gumaling tayong lahat sa lahat ng klaseng sakit. Pero pagdating sa condom at contraceptive, 731 million pesos ang binibigay nila. At ang hindi ko po maintindihan, dito sa mga pro-RH solons na ito, gusto nila pong i-consider na ang contraceptive ay tawagin namin essential medicines. I-classify daw namin na maging essential medicine ang contraceptive. Ang alam ko po, ako po ay hindi doktor, pero pag sinabi mong essential medicine, ibig sabihin niya, may sakit ka siguro. At kapag may sakit ka, yung essential medicine, iinumin mo yan para gumaling ka. Ngayon, ang contraceptive po ba, ang tanong ko, ano po ba ang sakit na ginagamot ng contraceptive? Meron po ba? Wala. Sakit po ba ang pagbubuntis? Hindi. So, bakit mo i-consider at i-classify mo essential medicine ang contraceptive? Yan po yung mga tanong na hindi kami sinasagot. Kasi hindi nila kaya sagutin yun. Di ba ho? So, para sa akin po, kung titingnan mo, kung pag-uusapan lang natin ang kalusugan ng babae, ako nga po sa distrito ko dahil nakita kong kulang ang pondong ilalaan ng national government para pangalagaan ang kalusugan ng aking mga constituent. Yung pinap ko o yung tinatawag ng pork barrel, 15 million pesos po nung wala na akong ginawa kung bumili ko ng gamot. Ako lang po yata ang may medical clinic na bukas araw-araw sa history ng Congress. Sa distrito ko, bukas ang medical clinic ko everyday since August 2004. Walang ginawa ko ang medical clinic ko, meron po akong doktor. Ang ginagawa, meron po akong dentista. Ang ginagawa ko, lahat ng bayan ko, bukas yan everyday. Pag may sakit po ang mga constituent ko, pupunta sila sa medical clinic ko, nandun na po yung doktor. At base po kung anong sakit nila, magbibigay po kami ng gamot na kakailangan lang hanggang gumaling po sila. Kaya nga po may gamot ako from maybe hanggang senior citizen. Pati maintenance medicines ng senior citizen ko, ako po ang nagbibigay for free. Kasi para sa akin po, yan po ang kahalagahan ng pork barrel. Pangalawa, pag sinabi mo pagdating po sa mga nagbubuntis, maraming pong buntis sa distrito ko. Hindi ko kailangan sila bigyan ng condom o contraceptive. Ang ginagawa ko po, pag sila'y buntis, binibigyan ko po sila ng tamang kalinga galing sa doktor, sine-check up po sila, pinapaps din po sila ng libre para masigurado lang na sila po ay magiging ligtas sa kanilang pagbubuntis at kung kulang po ang kanilang iniinom, kulang sila sa iron, kulang sila sa calcium, kulang sila sa multivitamin, pinibigay po ng opisina natin na libre yan sa lahat ng buntis. At kung sakaling manganganak na po sila, meron na po silang health card na binibigay ko para pagdating na sa ospital, hindi na natin ang problema yung deposit. At hindi pwede sabihin ng ospital na hindi sila pwedeng tanggapin dahil wala silang man-deposit kasi may health card po sila. So that is where you see good governance comes into play. Kasi lahat natin naririnig, hindi naman sagot sa kahirapan ng poverty. Ang sagot dyan dapat tamang panunungkulan ng isang nakaupo. Kasi pag hindi mo nilalaan sa tamang programa, yung pondo mo,
At pagdating po sa pagdamdami nga nila ng Congresswoman, marami po akong pasyenteng dumarating. Sasabihin ko, magpa-urinalysis ka, magpa-blood chemistry ka, para siguraduhin natin kung ano sakit mo. Hindi na sila bumabalik kasi wala pa na silang pambili. O wala silang pera, pang suri ng dugo, ECG, ECG, etc. Kaya kung ginawa ko sa district ko, nakita kong gano'n, noong 2005, nag-apply na po ako sa Department of Health ng Diagnostic Laboratory. Ako lang po, in the history of Congress, ang meron free diagnostic laboratory sa kanyang mga kababayan. Para meron ka ng doktor, meron ka pang diagnostic laboratory. At hindi po ako tumigil doon. Ako lang din po ang meron libreng drug test para sa lahat ng constituents niya sa kanyang distrito. Para naman po, kung ano man po kailangan ng mga kababayan ko pagdating sa kalusugan, tinutugunan ko kasi alam kong may batas na Magna Carta for Women na dapat ini-implement namin mga politiko at mga public sector. Kung hindi man po gawin ng mayor yan, kung hindi man po gawin ng governor ko yan, at least sasabihin ko sa sarili ko, yung batas na pinasa ko ng 2007, ginagawa ko, ini-implement ko, ginagawa ko ng tama. Para lang hindi po maging argument laban sa akin ng pro-RH na dapat hindi pa sa RH bill para magbigyan lang ng tamang kalusugan yung mga babayan at kababayan sa ating distrito. Itong ang issue ng RH bill, ang bottom line po dito, ang gusto lang talaga ng pro-RH ay masigurado lang nila yung funding para sa pondo at contraceptive. Tama pa si Congressman Boles. Kasi kung tutusin, palapat na lang po lahat ng issue tungkol sa kababaihan, kalusugan ng kababaihan. May batas na para dyan. Ang wala nga lang batas, yung sasabihin ng Kongreso sa national government, maglaan ka ng 3 billion pambili ng pondo at contraceptive. Tama siya, nung sinabi niya na yung 3 billion gagamitin niya para sa TESDA. Ako din po, mas gusto kong gamitin, faced with so many problems in our district, mas gusto ko na lang ilaan sa education yung 3 billion pesos. Kasi kung ang argument ko ng pro-RH sa amin ay ito pong pag-curb ng population is a solution to poverty. Ang sasabihin ko sa kanila, that is not the ultimate solution. The ultimate solution to curb poverty is good governance, and number 2, it's education. Kaya nga po, the other half of my pida goes to education. Marami pong politiko, marami silang scholar. Pero pag tinanong mo, magkano binibigay ng scholarship, ang sasabihin sa'yo, 1,000 pesos binibigay ko dun sa estudyante, ang tawag ko dun, scholar. Pero para sa akin po, hindi po yan ang tamang implementasyon ng batas. The correct implementation of the law is, kung alam mo, itong pondong ito for scholarship is supposed to alleviate the plight of the poor by giving them education, dapat kung ano ang tuition fee ng bata sa state university, binabayaran mo ng buo using my PIDA, yung kanilang tuition fee. Kasi para sa akin, kung bibigyan mo lang ng 1,000 pesos yung isang mahirap na pamilya para tawagin mo scholarship, hindi naman siya nakakapag-enroll dahil kulang ang pera. Ano ang panawagan ng CBCP sa pamahalaan ukol sa RH Bill? Nananawagan ang CBCP sa ating pamahalaan na mabisang tugunan ang mga tunay na dahilan ng kahirapan, gaya ng katiwalian, kakulangan ng mga serbisyong panlipunan at pangkabuhayan, kakulangan ng pagkakataon sa edukasyon, at mga kapakinabangan ng kaunlaran.
at di pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ano ang panawagan ng CBCP sa Department of Health ukol sa RH Bill? Ang panawagan ng CBCP sa Department of Health ay ang pagtatayo ng mga pagamutan at klinika sa mga kanayunan, pagkakaroon ng mga dagdag na tauhan sa larangan ng kalusugan upang higit na marami ang makinabang sa serbisyong pangkalusugan, pagtatayo ng higit pang maraming paaralan, paglalaan ng higit na tulong sa mga mahihirap para sa pag-aaral, at pagtatayo ng marami at mas mabubuting infrastruktura na kailangan sa kaunlaran. Ano ang mungkahi ng CBCP para sa ating lahat? Ang mungkahi ng CBCP para sa ating lahat ay sama-sama tayong manalangin, sama-sama tayong magmuni, sama-sama tayong magpasya, sama-sama tayong manalangin lagi sa layuning ang katotohanan ay mamayani sa harap ng maraming banta laban sa buhay ng tao at laban sa ating mga itinataguyod na mga halagang pantao at pangkultura. Good afternoon, everyone. This past few days, napupuno po tayo ng mga balita. Okay, good afternoon, everyone. This past few days, napupuno po tayo ng mga balita tungkol sa proposed divorce bill. At the height of the debates in Congress tungkol sa RH bill, ito na naman ang bagong panukalang batas, which is tungkol sa divorce. Now, we are, and we should not be alarmed, we would rather look at it from the pastoral point of view. In the language of the church, these are what we call signs of the times. Meaning, these are manifestations of how we handle our history as a people. We may ask questions like, when we make plans as leaders, as legislators, as a people, and when we decide, do we look with utmost care on the common good of our generation and generations to come? Or are we merely looking at things from the point of view of the desire to be, shall we say, at par with the so-called developed countries? As I said, ito po ay isang pagkikilala lamang ng mga signs of the times happening around us now. It is more of reminding ourselves, being aware of these realities, and trying to discern what would be the best step to adopt. This is what we call pastoral prudence. Hindi po dahil sa ito'y ginagawa ng iba, tama sila. Marahil ay sila ang mali, tayo ang tama. So we have to look at it from a very discerning and of course, being sa simbahan, prayerful point of view. We will have more of this as we listen to the legal and the canonical aspect of this divorce bill. Good afternoon to everyone. Perhaps some of you were at the hearing in the House of Representatives last June 1 in the Committee on Revision of Laws, where the bill filed by two lady congresswomen on divorce was discussed. That bill is filed as an amendment to the Family Code. Ang ginawa ng bill na ito ay nag-propose sila ng additional article doon sa Family Code, a separate article altogether. Since, of course, you know, we have annulment of marriage, legal separation with separate articles. But in that bill, they placed an additional separate article, really for absolute divorce. And most of the grounds
there are already found in the grounds for legal separation, except for two, one which is the ground of irreconcilable differences. And in that hearing, we were able to express the position of the church, which was also supported by some members of Congress, notably Congressman Rufus Rodriguez, Congressman Barzaga of Cavite, Congressman Marcel Tildor of Marikina, and Congressman Fariñas of Ilocos. So why were we against the bill? From the perspective of social cost, it has a very high social cost. Now, divorce as a measure or a proposal is different from other proposed bills in that we already can look at history. Was this good for other countries? Meron na tayong nakikita eksaktong ehemplo para makita kung ito ay talagang nagdala ng kabutihan sa kanilang lipunan. So let's look at the Western countries. It was a disaster. It destroyed families, it destroyed children, it destroyed former spouses, it destroyed child-step-parent relationships. Everything was in havoc. Now, do we want that to happen in this country? Those examples are irrefutable, kitang-kita na. In my experience as consultant to some schools, kapag merong disciplinary problem with a pupil, no? Even college students, the first thing I do is to ask the administration of the school to call the parents. Ang sagot, wala po yung magulang dito. Or wala po yung nanay, wala yung tatay, hindi po siya nakatira sa kanilang pamilya. Wala po siyang masasabing nanay at tatay, or hindi sila magkasama. In 99% of disciplinary cases, that is the background. So there must really be something in the family nest that is very important for children. So when you break that, pag sinira mo yung bond na yun, the children will suffer. Not only after the divorce, 25 years after they are still suffering psychologically in many ways. And that has been validated in several studies. For example, you can Google Judith Wallerstein. She made a very thorough study on children of divorce. So dito naman sa Constitution natin, isa sa mga puntos na sabi namin doon sa hearing ng committee, ay ba, palitan niyo na muna yung Constitution dahil napaka-clamor yung sinasabi niyan. Article 2, Section 12, the state recognizes the sanctity of family life. So you don't destroy or attack something which is sacred, sagrado ka na naman. At hindi ito iba na nagsabi yan. Ang state constitution, a political document, it is a sacred union. So hindi pwedeng sirain ito. Divorce, to be approved in this country, would be a direct breaking of something that is solid, valid, sanctified relationship. It's not just a contract.